Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay." Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pagsugo. May mga sandali sa buhay na parang naghihintay lang tayo. Hinihintay ang tamang panahon, hinihintay na maging handa, hinihintay na mawala ang takot. Kaya ang resulta, nananatili tayo sa isang lugar, komportable, pero walang paggalaw. Naranasan mo na bang alam mong may dapat kang gawin pero hindi mo ginagawa dahil pakiramdam mo, hindi ka pa handa? Sa Ebanghelyo, ayon kay San Marcos, at sa kapistahan ni San Marcos ang Ebanghelista, malinaw ang sinabi ni Jesus, "Humayo kayo sa buong mundo at ipahayag ang mabuting balita." Hindi niya sinabi, "Maghintay muna kayo." Hindi niya sinabi, "Kapag handa na kayo, humayo kayo." Walang ganon. Ang sabi niya, "Humayo kayo." At dito natin makikita yung salitang bumabalot sa ating ebanghelyo sa tema ngayong araw na ito. Ang mensahe ay ang pagsugo. Sending. Ang ebanghelyo ni San Marcos ay kilala sa pagiging diretso at malinaw, clear and direct. Walang paligoy-ligoy. At sa huling bahagi nito, ganito rin ang mensahe ni Jesus, direkta, malinaw, at humahamon sa ating lahat. Ang bawat manampalataya ay isinugo. Lahat ng mananampalataya ay isinusugo niya. Hindi lang ang pari, hindi lang ang relihiyoso, hindi lang ang mga magagaling. Ikaw, ako, tayong lahat. Banal at makasalanan, hindi man perpekto, isinusugo. At ang misyon ay hindi komplikado. Ipahayag ang mabuting balita. Ngunit paano? Hindi lang po sa salita, kundi sa ating buhay. Kapag tayo ay tapat sa trabaho, yan ay mabuting balita. Kapag ikaw ay marunong, mapagpatawad ka, yan ay mabuting balita. Kapag ikaw ay nagmamahal kahit mahirap, yan ay mabuting balita. Kapag ikaw ay nagtataguyod ng kapayapaan at katarungan, yan ay mabuting balita. Ang misyon ay hindi lang ginagawa sa malalayong lugar, ito'y ginagawa kung saan tayo naroroon. Nasa loob ng tahanan, nasa paaralan, nasa pagawaan. Ngunit may isa pang mahalagang pangako si Jesus. Sasamahan nila ang mga sumasampalataya. At ang Panginoon ay kumikilos kasama nila. Ibig sabihin, ang pagsusugo ay hindi mo ginagawang mag-isa. Ang Diyos na tumatawag, siya rin ang sumasama. Ang Diyos na nagsusugo, siya rin ang nagbibigay ng lakas. When God calls, He provides the grace. Narito yung pinakamalalim na katotohanan dito. Hindi ka tinawag ng Diyos dahil handa ka, kundi dahil handa siyang samahan ka. When God called you, He will journey with you. Minsan,
iniisip natin, hindi pa ako sapat, hindi pa ako magaling, hindi pa ako banal, hindi pa ako ganap na mabuti, hindi pa ako healed. Pero ang totoo, hindi na kailangan na maging perfectly ready. At hindi iyon ang hinihingi ng Diyos. Ang hinihingi niya ay yung puso mong handa na sumagot, tumugon, bukas sa kanyang biyaya, sa kanyang grasya. Kaya ang tanong, hindi handa na ba ako, kundi handa ba akong sumunod? Handa ba akong magbukas ng aking sarili? Handa ba akong magtiwala? Dahil ang pagsugo ay hindi naghihintay ng perpeksyon. Ito yung nagsisimula sa isang simpleng oo. At tulad ni San Marcos, ang iyong maliit na oo ay maaring maging daan upang ang mabuting balita ay makarating sa mas maraming tao. Mga kapatid, ngayong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay at sa pagunita natin sa kapistahan ni San Marcos Ebanghelista, inaanyayahan tayo ng Diyos na tumugon sa kanyang pagsugo. Huwag tayong maghintay ng perpektong kondisyon. Huwag tayong matakot sa ating kahinaan. Huwag nating maliitin yung ating mga kakayahan. Simulan natin kung nasaan tayo. Maging mabuting balita sa ating pamilya, maging mabuting balita sa ating trabaho, maging mabuting balita sa ating komunidad. At araw-araw, itanong natin sa ating sarili, saan kaya ako isinusugo ng Diyos ngayon para ipahayag ang mabuting balita at para maging mabuting balita? Dahil ang buhay na may misyon ay buhay na may kahulugan. Mga kapatid, sa anong konkretong paraan tayo tinatawag ng Diyos na maging tagapagpahayag ng kanyang mabuting balita sa ating pang-araw-araw na buhay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa pagtawag mo sa amin at sa pagsusugo mo sa amin. Kahit kami ay mahina at may pagdududa, hindi perpekto at makasalanan, pinipili mo kaming gamitin. Bigyan mo kami ng tapang na sumunod at ng pusong handang maglingkod. Samahan mo kami sa aming misyon upang ang aming buhay ay maging mabuting balita para sa iba. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.